Napakabagal mo. Ang tiyan ni Auntie ay gutom na sa bata. Walang problema si Faye na asawa ni Suan. Auntie, pasensya na sa paghihintay mo. Singer, ano na naman? Sabi ng baby ni Auntie Tito. Masakit ang lieg, hindi makahinga. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Lumayo ka. Nangahas kang isumpa ang anak ko. Pumunta ka sa ospital para magpa-check. Pest ka. Pati ama mo ay inisumpa mo. Lumayo ka dito. Simula ngayon, bawal kang kumain dito sa mesa. Nana, dapat maniwala ka kay Singer. Dito ka na lang kumain mula ngayon. Totoo ba na ako ang nagkamali? Nanay, sana hindi ka nawala. Tabi, Apo, hindi ka dapat mapahamak. Mahal, ayos ka lang ba? Tabi lahat. Panginoon Diyos, pagpalain ang apo ko. Sana siya ay malusog. Inay, Doktor, nanganak na ba ang asawa ko? nasaan ang asawa ko? Maalis ang asawa mo, ngunit ang sanggol, naipit ang pusot. Hindi nakakuha ng hangin. Nawalan ng buhay ang bata. Inay, Aking apo. Wala na. sisi mo ang malas. Kung di mo sila sinumpa, hindi sana napalaglag. Susuntukin kita. Hindi sinasaktan ni Singer si Auntie. Ang pamilya Ye ay mahirap magkaroon ng apo. Pero sinira mo lahat, mapaminsala kang malas. Tingnan mo, susuntukin kita. Hindi ako ang nagsabi, ang baby mismo ang nagsabi. Huwag mong banggitin si Singer. Dalhin mo siya sa bundok at ipahinto. Huwag hayaang madumihan ang sahig ng dugo niya. Gagawin kong bayad ang dugo niya, para sa anak ko sa tiyan. Umupo. Nahanap na ng kuya si Ninin. Nanganak siya ng isang babae sa pamilya Ye. Ang pamangkin natin ay Yek Singer. Ano? Saan ospital? Uy, ikalawang kuya, nahanap na si Ninin at ang pamangkin. Szechuan. Laban lang, Sichuan. Ang kampiyon ngayon ay si Shishuan, kampiyon sa boxing. Ikaw na Sir Thresh, nahanap ng miss. Hindi na niya kailangan ang tropyo. Pumunta para sundin ang aking babae at pamangkin. Di Yik Singer. Pumunta ka sa impyerno kasama ng anak ko. Swinger. Guro, sa wakas ay nahanap kita. Nanay, ikaw ba iyon? Singer. Hindi maganda. Wala akong magagawa ngayon maliban na lang sa hintayin ang mga tiyuhin mo para tulungan ka. Sino ka na bang ina? Nagdulot ka ng kapahamakan. Hindi mo pwedeng insultuhin ang nanay ko. Saan pa ba ang mga tiyuhin ng pamilyang si? Anong nangyayari? Wala nang daan para sa boss. Lahat ng tao kumaban sa sakyan. Nanay, si Singer ba ay mawawala? Hindi ka ba makikita ni Singer? Isa kang sumpang tao. Ikaw lang ang makapagpapatahimik sa pamilya Ye. Para umayos ang pamilya Ye. Hindi maganda. Kung gagamit ako ng mahika laban sa tao, masisira ang espiritu ni Singer. Sige na, wala nang magagawa. Mingtsuan, anong nangyari sa'yo? Bakit sinasaktan mo ang sarili mo? Singer. Guro, dito lang ako makakatulong. Sa mga tiyuhin mo na lang nakasalalay ngayon ang pagligtas sa'yo. Si Mamayan yan ay isang malas.
Sinumpa niya ako. Yitzing hindi ko papayagang masaktan ka. Hindi. Masakit, Auntie. Walang problema, babarilin namin siya. Iwan namin siya dito sa gitna ng gubat na puno ng mabangis na hayop. Hindi siya makakaligtas. Si Yan lang ang makakatulong sa pamilya ay magkaroon ng apo. Tara na tayo. Huwag. Huwag niyo akong iwan, Singer. Kuya, may batang nasa unahan. Kuya, siya si Singer. Hindi ito pwedeng mali. Dalhin agad sa ospital. Ayusin ang pagpapasok sa ospital. Umalis na tayo. Nahanap na si Singer, ngunit nawawala si Ninin. Malubha ang mga sugat ni Singer. Puno ng palpit sa likod si Singer. Malaki ang pinsala sa ulo niya. Nasa bingit ng kamatayan. Sikaping mailigtas si Singer. Siya lang ang anak ni Ninin at siya lang makakatulong hanapin si Ninin. Nanay, Singer. Halika sa akin, nanay. Nanay, hindi ka ang tunay kong nanay. Sino ka? Tumingin ka na mabuti. Makikilala mo pa ba ako? Medyo pamilyar ka pero hindi ko maalala kung saan kita nakita. Ako ang iyong guro. Isa kang makulay na isda sa langit ngunit natigilan sa mundo ng tao. Ako ay isang makulay na isda. Isasabi ko sa guro. Gising si Singer. Dito tayo. Iyong kinatatapusan ay daan papuntang mundo ng tao. Nahulog ka sa mundong iyon, naging bahagi ng pamilya Ye, nawala ang kapangyarihan kaya ikaw ay naluklok. Nagsisinungaling ka ba? Kung ako ay swerte, bakit ba kami nagkahiwalay? Sinasabi nila akong malas. Iyon ay tadhana nila. Nasa tabi ni Tsing kami kaya alay namin malaman na may nangyaring babi sa tiyan ni Auntie, pero walang naniwala sa iyo. Guro, gusto kong hanapin ang aking nanay. Ang iyong nanay ay nasa isang lugar, naghihintay na iligtas mo siya. Para iligtas ang nanay mo, kailangan mo ng 4 na bagay. Isa ay hawak ng nanay mo, isang pars ng Jedi na palawit, at ang bahagi nito ay hawak ng auntie mo. Kailangan mong pumunta sa pamilya Ye. Guro, paano naman ang 3 bagay? Kapag nahanap mo ang Jedi pendant, sasabihin ko sa'yo, huwag mong sasabihin sa iba na nakikita mo ako. Kamangha-mangha. Gumaling na lahat ang mga sugat ni Singer, pati na ang sa ulo. Singer. Sino ba kayo? Singer, kami ang mga kapatid ng mama mo, mga tiyuhin mo. Singer, ako ang pangalawang tiyuhin mo. Ako. Singer, tingnan mo. Ito ang mama mo at ito ang Ito. Kaya pala kayo ang pamilya ng mama ko. Hello? Ano? Kuya, nahanap na namin ang taong niloko si Singer. Galing sila sa pamilya Ye. Pamilya Ye. Tama. Nagre-report ang ipinasang tao namin. Sabi ng pamilya Ye na si Singer ay isang sumpang bituin na sanhi ng pagkalaglag ng kanilang tiyan. Gusto nilang saktan sila. Maganda yan. Kung ganon, hindi na nila kailangang manatili dito. Hindi na maulit noon. Sama na tayo sa bahay ng mga tiyuhin, okay? Gusto kong sumama sa mga tiyuhin. Pero kailangan kong pumunta sa pamilya para kunin ang jade pendant ng mama ko. Mga tiyuhin mo ang sasama sa'yo, okay? Tama. Ang sumpang bituin na si Yitzing ay natanggal na at wala nang mag-abala sa atin. Hindi ako sumpang bituin. Mabuti ang buhay ko. Paano gumaling ang mga sugat niya? Bakit ang malas mong kapalaran ay napakalaki? Maliit kang halimaw. Hindi ba nakasarado na ang pintuan? Paano ka nakapasok? Pumasok ako sa butas ng aso. Hindi makahabol ang mga tiyuhin ko kaya hinihintay nila ako sa labas.
Matagal na si Singer sa loob, pero hindi pa lumalabas. Hindi ba walang tao sa pamilya, Ye? Maghintay kayo dito, susurin ko. Kung 5 minuto pang hindi lumalabas, sabay-sabay ninyong babarilin ang pinto. Bakit ka babalik dito? Sumpang nilalang? Bakit ka hindi na lang manatili sa labas? Bumalik ako para kunin ang jade pendant ng mama ko na ninakaw mo mula sa kanya. Ibalik mo. Gusto mo ng pendant? Pangarap lang. Parang bumalik ka pa magnakaw. Tigilan mo. Pamilya Ye, sobra na ang pahirap niyo sa isang bata. Gusto kong humingi kayo ng tawad kay Singer. Sino ka ba para makialam sa pamilya, Ye? Eksakto ka lang kung nagsawa ka na sa buhay. Huwag mong basta-bastang sasabihin yan tungkol sa tiyuhin ko. Kaya pala kayo ang mga tiyuhin na may malas na bituin, kapatid ni Sinyan na napakakute. Akala ko isa kang bantog na tao. Narinig ko mula kay Sinyan na ang pamilya nyo ay nasa negosyo ng konstruksyon, nga trabahador sa mababang klase. Parang hindi sinabi ni Nian nang pumasok siya sa pamilya Ye ang tunay nilang pagkakakilanlan, kontrolado lang nila ang lahat ng kumpanya sa Northern City. Bakit hindi mo sinabi na ikaw ang pinakamayaman sa Northern City, si Ken? Si Chen ang pangalan ng tiyuhin ko. Napakakute mo, tumutulong na rin ipagtanggol ang tiyuhin mo. Kapag ininsulto mo pa si Singer, titiyakin kong mawawala kayo ng pamilya Ye sa Northern City. Pinagtatanggol ko ang asawa ko. Asawa, Mingtsuan, ang tiyuhin mo ay napakagaling. Nagpapanggap kang si Ken, pero ginagawang dahilan para saktan ako. Ngayon, ilalabas ko lahat ng ito. Palalayasin ko kayong lahat, pati si maliit na sumpang ito mula Northern City. Walang oras para sa mga walang kwentang salita. Nandito ako para kunin ang pendant ng kapatid kong babae, ibigay na. Ang pendant ay regalo ni Sinyan sa akin. Bakit namin ito ibibigay sa inyo? Nagloloko ka. Ninakaw mo ito mula sa kamay ng mama ko. Hindi ibinigay ng mama mo pero tinulak mo siya. Pumapasok ka ng pilyo, nananakot ng kapatid ko, nagnanakaw ng gamit niya. Isa kang malaking inutil, at isa kang maliit na inutil. Ano ang kaya mong gawin sa akin? Ang pamilya Ye ay talagang hindi titigil hanggat hindi nila nakikita ang kabaong. Binuksan ni Sinan ang malaking gate at dinala ang lahat dito. Naglalaro ka na siya si Ken at nadagdag pa ang adiksyon mo rito? Kilala mo ba si Sinan? Siya ang pangalawang anak na lalaki ng pamilya si. Isang maliit na cute na nilalang tulad mo ay hindi bagay na tawaging ganyan. Hindi sapat na punasan mo ang sapatos ng anak ko, pinagmamaliit mo pa ang pangalan ni Chen. Sigurado akong hindi mo pa nakita si Chen. Isang mura at mababang uri na nilalang na kahit maniklop ng daliri sa paa ng asawa ko, ay nagagalit pa siya. Natapos na. Alalahanin ang mga sinabi mo ngayon. Huwag magpatira pa sa akin mamaya. Kung ikaw si Ken, ako naman ang ninuno niya. Kung totoo kang si Chen, hinding-hindi kami magrereklamo o magagalit kahit pakailangan kaming humingi ng tawad. Sabi mo ito. Kapag dumating ang mga tiyuhin ko, kailangan kayong humingi ng tawad sa aking nakatatandang tiyuhin. Kaya ako, kung hindi siya si Chen, kailangang humingi kayo ng tawad sa lupa. Easy, sigurado akong panalo ako. Singer, ito ay usapan ng mga matatanda. Ayusin niyo ito sa sarili niyo. Nakatayo ka para kay Xing kaya kayo ang ginagawa nilang bully. Nasa kanong tinawag mong tao? Hindi kita nakita. Baka dumaan ka lang at hindi mo kilala ang pamilya si. Dalhin mo na ang malas na ito ngayon pa lang, kung hindi ay lalong hahayan kang mapahiya. Dumating na nga ba siya? Kuya, Hindi, ang tinawag mo lang ay ang isang taong ito. manahimik ka, gago ka't walang alam. Nasaan ang mga tao nila? Mukhang may ginawang kalokohan ang pamilya Ye dahil nang makukulong ang gate.
Pinapapuntahan ko silang dalhin ang excavator para hukayin ang bahay. Ako naman ay dumaan sa bakod makapasok. Anong sabi mo? Nakakatawa dahil ang lugar namin ay lugar ng mga mayayaman at hindi basta-basta nakakahukay. Siyempre, isa siyang probinsyano lang na walang ganitong kakayanan. Nagbubunyi lang siya. Sasabihin ko na, sa loob ng kalahating oras bubungkalin ang lahat. Sirain ninyo ang lumang at pangit na villa na ito. Walang lugar ang mga bagay nitsing dito at wala ng dahilan para manatili. Naghihintay. Naku, totoo ba nahuhukayin nila ang aming bahay? Dapat silang pigilan na agad. Ina, nagpapanggap lang sila. Wala silang lakas ng loob. Sana kung kayo ay may lagay sa lansangan ay magpakamaharlika kayo rin. Mali, ang gago na ito ba ay yung inupahan na aktor para lamang tumulong? Ako ang tito nitsing na si Sinan, at ito ang aking kuya na si Chen. Sinasabi mo na siya si Chen. Siya nga ba yun? Paano mo naman mapapatunayan? May paraan akong mapapatunayan ito. Ipakita mo ang ebidensya mo. Tignan niyo ng mabuti kung ako ay si Chen. Chairman ng si group. Si Ken. Tiyak na siya nga si Chen. Hindi siya kailanman nagsabing siya ay isang sinaanak na babae, lalo na pwedeng fake ang business card na ito. Isa lang itong basurang business card na madaling makuha kahit saan. Baka nga siya mismo ang gumawa nito. Gago. Kuya, tingin ko hindi na natin kailangan makipagtalo pa. Kunin mo na ang pendant at umalis tayo. Pero hindi nila ibabalik ang pendant ng nanay ko. Kung gusto mo ng pendant, maaaring ibigay ito. Kayong tatlo, lumuhod kayo sa harapan ko at magpatuktok ng 3 beses, saka ko ibabalik ang pendant. Hindi sapat ang 3 beses. Gusto ko ang ulo ninyo ipatuktok hanggang sa masaya ako. Gusto ko kayong magpatuktok hanggang sa makontento ako. Ang mamiyaya lang sa sulat. Hindi ba kayo magkukusa na huminto kung napipilitan na? Ikaw na ginagawang masaya ang gusali namin. Gusto mong sirain ang aming pamilya? Binigyan kita ng pagkakataon pero wala kang kwenta, kaya mo ba? Kung hindi nandyan si Tsing, papatayin ko na kayong 3 dito mismo. Ano pang hinihintay ninyo? Magpatuktok na kayo. Ano pa ang hinihintay? Magpatuktok na ba kayo? Ayaw nyo ba ng pendant? Sige, ako na ang luluhod. Huwag niyo naman ipahirap ang tito ko. Sing, hindi natin kailangang lumuhod. Tito ninyo ang kukuha ng pendant. Tama, hindi kailangan kayo ang lumuhod. Sila ang luhod sa inyo. Pero sila ay palaging pinipihit ang sitwasyon laban sa mga tito ninyo. Ayokong mahirapan ang mga tito. Ano pang sinasabi mo? Kung gusto mo lumuhod, lumuhod ka na, dahil baka magbago ang isip ko. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob. Sino ang nagpapagawa sa aking pamangkin na lumuhod? Pakawalan ninyo ako. Sino kayo? Bakit ninyo ako hinuli? Tito 3, ayos lang ako pero labis ang pagsalita ng Tito 1 at Tito 2. Sing, narito na ang mga tito mo. Hindi ka na nila palalalain. Pamilya Ye, pinahirapan nyo ang kapatid ko at inaabuso nyo ang pamangkin ko. Ngayon, hahabulin namin ang pamilya Ye para masuklian ang kanilang ginawa. Dublaan namin ang kabayaran para sa kanilang pinsala. Saan ninyo nakuha ang karapatan na kayo ay ngasay? Mukhang gapeke ang dalawa sa inyo na inupahan lang dito. Ang buong hilagang lungsod ay nakakaalam sa 4 na misteryosong sina mga binata na palaging nasa antas ng mayayaman. Paano kayo papasok sa pamilya Ye? Tingnan ito. Ito ay ang singsing na tanging ang mga silamang ang may hawak. Talagang ito ang 4 na sinamga binata. Ano? Naku, napasubo tayo na natinggalan ang kilalang pamilyang si. Pamilya Ye, nang pinapahalik kami noon, hindi ito ang inyong ugali. Ngayon, yumuko kayo para kay Tsing. At ipahalik ang 3 miyembro ng pamilya, isahapan ni Tsing bilang paghingi ng tawad ngayong araw. Ipamigay ito sa buong lungsod. Huwag kong makita ang y-group sa hilagang lungsod mula ngayon. Ginosi, ako ang nagkamali, hindi ko kayo noon nakilala. Humihingi ako ng tawad sa inyo at sa 3 iba pang binata. Patawarin niyo ako. Kung alam namin kayo ang 4 na si, hindi kami magpapakapal. Sana mapatawad nyo kami.
Ang dapat ninyong pasalamatan ay si Xing at ang kapatid kong si Xinyan, hindi sa pamilya Si. Tama, kailangan ninyo ng paliwanag sa pag-abuso kay Tsing. Xing, Ang pambansang pagsaway sa'yo noon ay para sa ikabubuti mo. Patawarin mo po ako. hindi mo ginawa ito para sa akin. Sinira mo ang buhay ko at ayaw kong patawarin kayo. Singer, kunin mo ang jade pendant. Ihatid mo ang 3 tao ng pamilyang Ye at gibayin ang bahay na ito. Tara na, tito, dadalhin kita para makita si Lola. Sir Si. Kapag wala na itong bahay, magiging walang tirahan ang pamilya namin. Sir Si. Sandali, Sir Se, huwag muna gumalaw. Sir Si, pakiusap, patawarin mo kami at iwan ang bahay na ito kasi hindi ko pa nababayaran ang utang sa bahay. Sir Si. Noong pinahirapan niyo si Singer, siya rin ang nagmamakaawa pero hindi niyo siya pinatawad kaya wala kayong karapatang magmakaawa. Sir Si, bigyan kami ng isang pagkakataon. Patawarin mo ako, Sir Se. Ang utang ko sa bahay ay napakalaki. Pakiwanan mo sana ang bahay na ito. Sobra kang bala pagkahawig na Singer at ng bunsong kapatid. Hindi ko alam. Nasaan ang bunsong kapatid ngayon? Tito, huwag kang malungkot. Hahanapin ko si Mama at papaunihin nating magkita sama ang pamilya. Singer ay napakaresponsable. Tito, 6 na taong gulang na ako, hindi na anak ng 3 taong gulang. Kapag nahanap namin ang 4 na bagay na sinabi ng Master, mahahanap din namin ang Mama. Ngunit ang jade pendant ay nasa kalahati pa lang. Nasaan kaya ang kabilang kalahati? Singer, ang kabilang kalahati ng jade pendant ay hawak ng auntie ng tito mo. Master, bakit ka nandito? Siguro si Auntie ay kasing bait ng tito mo. Maligayang pagbalik sa bahay, Miss Singer. Mama, Singer, ang aking mahal na apo. Ay naku, ganap kang kasing ganyan ni niya nung bata pa. Ayusin mo, hayaan mo matanggap ka ni Lola sa yakap niya. Hayaan mo yakapin kay Lola. Ay, ayaw mo ba kay Lola? Lola, maaari bang maligo muna si Singer? Naman, syempre pwede. Mabait ka, magdadala akong dami para sa'yo. Yaka bata, huwag kang matutulog sa malamig na tubig. Niligo kita gamit ang malamig na tubig. Ang lamig ba? Hindi na malamig kay Singer. Dati, kapag iniisip ng tito at tita na marumi ako, ikinakulong nila ako sa banyo at hugasan ng malamig na tubig hanggang malinis ako bago ako pakawalan. Hiya ka, wala nang gagawa sa'yo ng ganyan. Lola, ang init ng iyong katawan. Master, sinabi, ang kabilang kalahati ng jade pendant na makakatulong sa pagliligtas kay Mama ay hawak ng auntie ng tito. Pero saan siya? Tito, saan si auntie? Paano mo nalaman na may auntie ka? Ang tito mo ay gwapo kaya tiyak na may asawa siya. Pinupuri mo ako. Hindi ko kaya yung papuri. Ang tiya ng malas na si Yit Singer ay si Song Kingping. Song Kingking, ano ang ibig mong sabihin? Yit Singer, kung nais mong pumasok sa bahay ng Si ngayong araw, kailangang tumawid ka sa ibabaw ng apoy na ito para alisin ang malas. Huwag muna. Tapos na. Song Kingking, hindi siya malas, hindi ko papayagan na murahin mo siya. Parang ayaw sa akin ni auntie. Paano kung makukuha ang pendant para iligtas si Mama? Sinasabi mo pa na hindi siya malas, siya ang nagpalaglag sa pamilya ng Yisalansangan, at kung di ako magbabantay, ang pamilya niyo ang mapektuhan. Kingking, Ang madilim na kalagayan ng pamilya Ye ay dahil sa kanila sa pang-abuso kay Xing kaya nagkaroon sila ng kaparusahan. Hindi ako mangmang, siya ay isang malas na ulila sa ama, nawala rin ang ina niya, at karapat dapat siyang makaranas ng pang-abuso. Tito, auntie, huwag kayong mag-away dahil kay Singer. Hindi ako kakain ng libre, maglilinis ako at maglilingkod. Huwag mo akong lapitan, kapatid. Ate, ano ang ginagawa mo? King, ang bait niya, patawarin mo siya para mabigyan akong respeto. Ano ang sinasabi mong pinapahirapan ko siya, kayo ang nagpapahirap sa akin? Sinasabi ko, kung papayagan ninyong pumasok si Yit Singer sa bahay, alisin ko ang gamit ko at babalik sa bahay ng ina ko. Umalis ako, Queen. Song Kingking, si Singer ay pamangkin ko at hindi siya alis. Ikaw ay malupit nga ako. Si Chen, dinala mo siya nang walang iniisip kung ano ang nararamdaman ko. Ate, hindi namin pinag-usapan dahil bigla ang nangyari.
Tumawag kami sa bahay at dinala namin si Singer dito. Hindi ko inintindi, dito ko ilalagay ang huling salita. Sa bahay na ito may siya pero wala ako, o may ako pero wala siya, ayusin nyo na. Auntie, huwag ka malungkot. Ito ang bahay ninyo. Kung aalis ay si Singer ang aalis. Kung gayon, umalis ka. Singer, hindi ka pwedeng umalis, ito ang bahay mo. Song King, hindi ko hahayaan umalis si Singer. Ikaw, gawin mo ang gusto mo. Halika't Singer, tayo na. Iniisip mo ba na iniwan lang kita, dahil hindi ako makapag-anak kaya nagdala ako ng pabigat? Kung ipapalaki mo siya na parang totoong anak mo, hindi mo na kailangang samahan ako sa paggagamot. Song King, hindi kita iniwanan o sinabing kailangan mo ng sariling anak. Pinanghinaan mo lang ako ng loob. Auntie, tapos na. Halika, Singer, umupo ka ng maayos. Maglaro ka muna sa kwarto, pupunta ako sa tiyahin mo at babalik akong samahan ka. Tiyuhin, alagaan mo ng mabuti si Tiyahin ha. Huwag na kayong mag-away dahil kay Singer. Sige, susundin namin si Singer. Mabait. Nanay, nasaan ka? Miss na miss kita, ngunit sabi ng tiyahin ko na pabigat ako. Ayokong maging pabigat. Singer, hindi ka pabigat. Ikaw ang pinakamamahal ng nanay mo. Nag-away sina tiyuhin at tiyahin dahil sa akin. Nawala ng malay si tiyahin dahil sa galit. Nanay, dapat ba akong nandito? Singer, kung maganda ang asal mo sa tiyahin, magugustuhan ka niya. Magiging mabait si Singer, kukunin ko ang palawit niya para iligtas si nanay. Pero nanay, sabi ng tiyahin, hindi siya makapag-anak. Ano ibig sabihin nito? Gusto mo ba malaman? Guro, bakit ikaw? Nasaan ang nanay ko? Hanggang makita mo ang nanay mo, 1 minuto lang kayo makakasama araw-araw. Hindi siya tunay na nanay mo. Kailangan kong hanapin ang 4 na bagay na sinabi ng guro para maibalik si nanay. Mabait na bata. Pero paalala, ang palawit na hawak ng tiyahin mo ay kailangan niyang ibigay ng kusa, hindi sa maling paan. Opo, naiintindihan ko, guro. Hindi mo pa nasasabi bakit hindi makapagkaanak ang tiyahin. Nasugatan ang tiyahin mo upang iligtas ang tiyuhin mo kaya nawalan siya ng pagkakataong manganak. Mahirap siguro sa kanya na walang anak. Sana makatulong ako sa tiyahin. Kung gusto mong tumulong, babunyagan kita ngayon sa kapangyarihan ng pula na isda. Pero Singer, mag-ingat. Magagamit mo ang lakas mo para tumulong. Pero maubos din ang enerhiya mo at posibleng mapanganib ang buhay mo. Pag-isipan mo. Salamat, guro. Hindi natatakot si Singer sa kamatayan. Masaya akong matulungan si tiyahin. Gagamitin ko ang dugo ko para gumuhit ng pulang pulseras para sa tiyahin, para bumalik ang kanyang lakas at maprotektahan siya. Tapos na. Ginang, ito ang gamot na personal na inihanda ng Masterinyo. Lumayo ka. Dinala na niya si Singer, kaya di na kailangan kong manganak pa. Bakit uminom pa ako? Singer, Maging matapat kang sumunod sa tiyahin, magugustuhan ka niya. tiyahin, huwag magalit. May regalo ako para sa'yo. Lumayo ka. Ayaw ko ng regalo mo. Nakakainis ka, palalayasin kita dito sa Pamilya S. Pikon ka lang. Punta ka na sa tiyuhin mo, sabihin mong inaabuso kita. Hindi ka inaabuso ng tiyahin. Mabait siya. Ang pulseras na yan ay pananggalang mo sa panganib at tutulong sa iyo mang anak. Panis na pulseras yan. Dinadawit ako sa sumpa at pinagtatawanan na hindi ako makabuo ng anak. Ngayong araw, tuturuan kita ng leksyon. Tawagin ang naglilinis gamit ang balahibo. Hirap. Alam kong nagkamali ako sa salita.
Masakit ang tiyahin. Pigilan mo. Tapos na. Song Kingking, grabe ka na. Gaano man kaliit ang bata, kaya mong pisilan. Pinagtatawanan niya ako, di ba pwedeng hampasin ko siya? Hindi naman siya nasaktan ng sobra. Kung ayaw mo akong hampasin, dalhin mo na lang siya sa ampunan. Hindi ko siya alagaan habang buhay. Tumahimik ka. Tiyuhin, huwag mong hampasin ang tiyahin. Lahat dahil sa pagkakamali ni Singer. Huwag mong takutin ang tiyahin. Song Kingking, kung lalapit ka pa sa kahit isang daliri ni Singer, alis ka sa pamilyas ngayon din. Hindi kailangan ng paghihintay. Alisin na kita ngayon. Tiyuhin, samahan mo ako hanapin ang tiyahin. CCCAN, 10 taon kitang sinama, at ngayon dahil sa isang pabigat ay gusto mo akong palisin. Yitsinger, hindi ka nagagamitin na pangganyak sa akin. Hindi pwede. CCCAN, dahil pahirap ka sa amin, makikita mo ngayon ang pagkawala ng lahat. Tapos na. Yitsinger, totoo pala ang sinasabi niya. Ano yun kanina? Hindi ko alam. Dali dito sa Tenyi Road. Naghahanap si Singer sa'yo. Nandyan ka ba? Nawala siya. CJ, Pupunta na ako hanapin siya. Singer, magising ka. Gising na. tiyahin, nadama kong nasa panganib ka kaya nilapitan kita. Laking ginhawa ko na makita kang maayos. Hindi ka na dapat mag-alala para sa akin. Hindi talaga kita gusto. Gumagawa ka pa ng paraan para maawa ako sa'yo. Nakakainis ka. Tiyahin, ayos lang ako. Hindi mo kailangang mag-alala. Hindi ko kailanman pinangambahan ang sarili. Pikon mo lang. Singer, ano ang nangyari sa'yo? Panatilihin mo ang lakas mo, dadalhin ka ng tiyahin mo sa ospital. Sino kayo? Huwag mo akong hilahin. Hintayin. Ang dalawang tao sa loob. Linisin na mabuti. Pagkatapos ng gawain, hindi mawawala ang inyong bahagi. Ako ang bahala. Magtiwala kayo. Pagising nila, itapon sa dagat para pakainin ng isda. Pa sa inyong paglalaro. Tiya, magising ka na. Nakidnap kami ng masasama. Tiya, magising ka na. Saan tayo ito? Tia, Magsalita ka ng mababa. May masasama sa labas. Singer, ano nangyari sa kamay mo? May matulis na basag na plato. Hindi sinasadyang napilas ko ang kamay. Tiya, inaalala mo ba ako? Hindi kita inaalala. Natakot lang ako na mamatay ka sa labas. Hindi ko may paliwanag kay tito mo. Hindi ka naman kasing ayaw kay Singer. Dati, lagi kaming nagsasabing ikaw ang mali. Patawarin mo ang tiya, okay? Pasensya na. Hindi ko kailanman sinisi ang tiya. Alam kong may dahilan ka. Hinihikayat ko sila tapos tumakas ka. Tapos na. Hindi pwedeng ganun. Walang oras para mag-usap ng madami, tiya. Singer, Tara na tayo. Hindi pwedeng ganun, Singer. Singer, umakyat ka dito. Tiya, tumakbo ka na. Dalhin mo si Tito para iligtas ako. Tatakbo kami. Mabilis kayo. Huwag hayaang makatakas yung isa pa. nasa malapit ang lokasyon ng telepono ni Singer at Kingking. Hanapin mabuti. Kuya, nasaan ang asawa mo? Kingking, kamusta ka? Kasama mo ba si Singer? Nakidnap si Singer, dali na iligtas mo siya. Mabilis na iligtas siya. Patay na batang babae. Tumakbo ka pa? Tingnan mo kung paano kita gagalingin. Tito, ang dagat ng paghihirap ay walang hanggan. Bumalik sa daan. Paghihirap. Hahaha. Ngayon ay alisin ko kayo. May walang katapusang pera ako. Tungo sa impyerno ang paghihirap. Tito, ang iyong noo ay itim. Sa tingin ko ngayong araw ay may mangyayari sa pamilya mo. Pakawalan mo ako at tutulungan kitang malampasan ito. Patay na batang babae. Nagmumura ka sa akin? Naghahanap ka ng kamatayan.
May isang anak na babae sa bahay mo na pareho ang edad sa akin. Nabali ang kanyang paa dahil sa aksidente. Dinala siya ng mga kaaway mo. Kung hindi ka babalik, mamamatay siya. Boss, alam pa niya ito. Baka totoong siya ang batang henyo. Talagang naniwala ka? Mukhang natutunan niya ito sa mga mandaraya sa lansangan. Isang batang babae lang yan. Ano ang alam niya? Sino yan? Hoy! Tatay, iligtas mo ako. May masasama na gustong pumatay sa akin. Anak na babae. Tapos na. Ipagdiwang natin ang lugar na ito. Huwag hayaang may makasakit kay Singer. Walang iwanan. Tito at tiya. Sana dinala na ninyo ako pa uwi. Hindi ka nila inaabuso, di ba? Hindi. Sila ba ang nanakit sa mukha mo? Hindi naman nila nagawa. Gagago, nangahas silang gawin ito sa iyo. Tia, babayaran mo sila. Patawarin mo kami, Ginang. Alam na namin ang mali namin. Kung hindi man kayo nagtungo dito, ipauwi pa rin namin siyang ligtas. Anong ibig mong sabihin? Ganun ba? Hinulaan ng batang ito na may mawawala sa anak ko at iniligtas niya siya. Hindi ko siya na-recognize. Nahuli niya siya. Nakakainis. Pera ang dahilan. Ngayon, tinatanggap ko na ang batang ito bilang boss. Simula ngayon, susunod ako sa kanyang utos. Oops, nagkamali ako ngayon. Tito. Lahat sila ay aking mga kasapi. Tinitingnan nila ako bilang leader. Tito, ang galing ko, di ba? Hahaha, ang galing ni Singer. Sino yan? Yung nag-utos sa inyo na ikidnap si Singer. Hindi ko rin alam kung sino siya. Ayaw magsabi ng totoo, di ba? May paraan ako para malaman. Tara na, Hoy, hoy. mga tao, putulin ang dila nila. Itali ang mga kamay. Isabi sa puno at pakainin ng mga ibon. Huwag, hindi namin alam. Hindi kami ang nag-utos sa pagdukot. Sino ang nasa likod ng grupo ni Batang Santo? May maskaha at sombrero, hindi namin nakita ang mukha. Sabi nila, kung mapapatay ko ang Batang Santo at ang batang babae, bibigyan nila ako ng 5 milyong piso. Pakawalan mo ako. Dadalhin mo ang 2 iyon dito at sabihin mong natapos na namin ito. Ako at ang tiya ang bahala sa bayad. Napakatalino ni Singer, gawin natin tulad ng sinabi niya agad. Sabi nila, naayos ko na ang mga tao. Halika para kolektahin ang mga bangkay. Sabi nila, darating sila sa loob ng 0 minuto. Kuya Dao, bumalik na kami. Dali, ilabas ang 2 bangkay. Mga tao, hulihin ang 2 sumubok na saktan sina King at Singer. Yiming Suan, Jiang Yan. Tito at tiya, kayo ang nagnanais na saktan kami ni tiya. Napakabastos ninyo. talagang kayo yan. Umalis na si Singer sa pamilya eh. Pinaghihipitan niyo siya. Lord C, hindi ko maintindihan ang sinasabi ninyo. Singer ang pamangkin ko. Hindi ko siya pananakitin. Inihatid ko lang para magkita kami muli. Muling pagkikita. Mahal namin si Queen Air, paano namin siya saktan? Lord C, may mali lang siguro. Posible bang may hindi pagkakaunawaan? Pakawalan mo kami, okay? Kalokohan at nga kasinungalingan. Dapat kayong magpasalamat na ligtas si Singer ngayon. Kung hindi ay libingan na ang buong pamilya ninyo. Hindi mo na kailangang mag-aksaya ng salita sa kanila. Pilayin mo ang mga paan ni Yaming Suan. Ihatid mo siya at ang 3 mga bihag sa presinto ng pulis. Tungkol naman kay Jiang Yan, maganda naman yata ang mukha niya. Bakit ninyo ako ginawaan ng ganito? Dahil sa maliit na malas na ito, naging pamilyang wala akong tirahan. Gusto kong siraan siya, ano ba ang kasalanan ko? Hindi magtatagumpay ang pamilya C. Napakarami ninyong ginawa ng mali sa walang hirang parang ito, tapos nangasa kayong magmura. Tawagin ninyo siya, takpan ang bibig niya. Dalhin mo siya sa gilid. Gusto kong sabay tayong matapos. Tiya, Singer. Tumawag ng pulis. Papasukin ko siya sa bilangguan ng matagal. Singer. Dapat kang manatiling matatag, huwag kang masaktan. Malapit na tayo sa ospital. medyo Ako lang. huwag mo akong dalhin sa ospital. CJ. Ayaw ni Singer pumunta sa ospital. Dalhin ka ni Tito pa uwi, gamot ka ni Segundo Tito.
Napakaraming dugo. Noong inigtas namin ang tiya noon, nawalan siya ng lakas, wala nang silbi pumunta sa ospital. Tiya, ayos lang ako. Singer. Tia, patawad sa iyo. Lagi kang minumura at sinisigawan pero inililigtas pa rin kita. Patawad. Tiya, pamilya mo si Singer. Ang pamilya ay dapat magmahalan at tumulungan. Singer, ang pulseras na ito dati ay hasya ng iyong ina at ako, kaya ibibigay ko ito sa iyo ngayon. Tiya, talaga bang gusto mong ibigay ito sa akin? Noong una, ikaw ang nagbigay ng pulseras, ako naman ay ng kwintas. Tama lang, kumpleto na ang kwintas. Sa wakas, kapag nahanap mo ang 3 bagay na sinabi ng guro, marirecover mo ang iyong ina. Huwag siyang hayaan, hintayin kanyang iligtas. Ito ang espesyal na gamot na ginawa ng iyong segundo tito. Mahina ang katawan mo ngayon, kainin mo ito, agad kang gagaling. Singer, alam kong mapait ang gamot at ayaw mo itong inumin. Pero kung susunod ka, bibilhan kita ng maraming magagandang damit. Ano sa tingin mo? Halika. Tito at tiya, huwag kayong mag-alala, hindi natatakot si Singer sa pay. Palaging susunod siya sa gamot at hindi na kayong pairalin. Sang-ayon ang tito, hindi na mag-aaway kay Tia. Tito, tiya, magpahinga na kayo. Matulog na ako, magandang gabi. Magandang gabi, Singer. Ang galing ni Xiao Singer, hindi lang niya naayos ang alita ni Tito at Tia, nakuha pa niya ang sagana ng pagtanggap ni Tia. Mama, sobrang saya ko ngayon. Kapag nahanap ko ang mama, lalong magiging masaya ako. Congrats Xiao Singer, matagumpay mong nakuha ang kwintas. Guro, namatay ulit ang aking ina. Guro, nakuha ko na ang kwintas. Alam mo ba kung ano pa ang 3 bagay? Singer, huwag kang magmadali, hanapin mo ang bawat isa ng paisa-isa. Sasabihin ko sa'yo ang pangalawang bagay. Singer, ito ang pulseras ng iyong suwerte. Nang dumating ka sa mundo, nahulog ito at nakuha ng iba. Kapag pinagsama mo ito sa kwintas, makakagawa tayo ng gamot na makakapagligtas sa iyong ina. Guro, nasaan ang pulseras? Nasa kamay ito ng pamangkin ng tiya mo, mahirap itong makuha. Kahit gaano ito kahirap, hindi ako susuko. Saan ba ang pamangkin ng tiya mo? Sa paaralan. Sa paaralan iyon. Singer, sigurado ka na ba na gusto mong pumasok sa paaralan? Opo, malaki na ako pero hindi pa pumapasok sa eskwela. Palaging pinipigilan ako ni Tito at tiya na lumabas, kaya gusto kong mag-aral. Akala ko ay pinagdudusahan ko na, pero mas sadista pa pala ang pamilyang ye. Singer, ikaw ang pupunta sa paaralan, dadalhin ka ni Tia. Singer, ito ang school bag na binili ng iyong ina bago ka ipanganak para sa kanyang anak. Ngayon na papasok ka na sa eskwela, bilibin ka ng tito mo. School bag na binili ni Mama, iingatan ko ito. Sa paaralan, hahanapin ko yung pamangkin ni Tia at kukunin yung pulseras para iligtas ang Mama. Ako ang Agila. Mga kles, balik na sa upuan. May bagong estudyante tayong ngayon, magpakilala ka nga. Kamusta? Ako si Singer. Ngayon magiging kaklase tayo, sana ay magkaibigan tayo. Mukha kang taga na yon, sino ba ang makikipagkaibigan sa'yo? Hindi pinapayagan ng nanay ko makipaglaro sa mga mahihirap. Hahaha. Maghanap ka ng upuan mo. Ano ba? Hindi pwede umupo dito. Ayaw ko maging katabi mo na mahirap. Ang pulseras na nakakapagligtas kay Mama, siya pala ang pamangkin ni Tia.
Estudyante, bigyan kita ng candy, umupo ka dito. Hindi ko papanghinain ang candy ng taga nayon na tulad mo. Kung umupo ka dito, sasaktan kita. Bakit hindi ako makaupo? Hindi naman iyo ang upuan na ito. Kawalang yan, hindi ka bagay umupo dito. Umupo ka. Ibalik mo ang bag ko, ito ay binili ng mama ko, huwag mong yapakan. Ang sakit. Hahaha. Namamaga ang kamay ng probinsyana dahil nadikitan siya. Ang galing ni Lel. Bitawan mo. Huwag mong guhitin ang bag ko, ito ay regalo ng aking ina. Ito ay regalo ng aking ina. Hahaha. Anong nangyari kay Lel? Ayos ka lang ba? Yitsinger, bakit ka nang bully ng mga kakles kaagad pagdating mo? Mukhang kailangan kang turuan ng leksyon. Guro siya ang nangbuno sa akin muna tapos pati ako ang sinisigawan. Pabor-pabor ang guro. Hindi mo na maaaring itanggi pa. Sama ka sa opisina. Tatawagin ko ang mga magulang mo. Hindi kita matuturuan bilang ganitong estudyante. Guro, gusto ko rin tawagan ang nanay ko para ayusin si Yitsinger. Punong guro, sobra na ang kalokohan ni Yitsinger. Nagsimula na siya ng gulo sa paaralan. Kahapon pa niya pinaiyak si Jiang Lel. Guro, bakit ka nagsisinungaling? Si Jayang Lele ang hindi pumayag na umupo ako sa tabi niya, kasama pati mga kaklase niyang nagnakaw ng bag ko. Hindi ito kasalanan ko. Sino ba yung maliit na hindi marunong mag-ingat na nang bubuli sa anak ko? Nanay, yan ang probinsyana na nanakit sa akin. Dapat parusahan mo siya na mabuti. Mares, Jiang, huwag magalit. Papatalsikin talaga namin si Yitsinger. Yitsinger. Parang pamilyar ang pangalang ito. Nga pala pinsan siya ang tita ni Lele na siya ang dahilan ng pagpapasok sa kulungan ng tita Tio ni Lele. Ano pa bang kulang? Nasira mo ang pamilya gusto mo pang saktan ng anak ko, maliit na peste. Mares, Jiang. Galit ka man, huwag mong saktan ang bata. Enye. Hindi ko siya pwedeng suntukin pero nilait niya ang anak ko. Paano ito haharapin? Sinasabi ko kayong tanggalin na ang maliit na peste na ito ngayon din. Hindi naman ako ang mali, bakit ako ang mapapatalsik? Ang probinsyana ay talagang bastos pero interesante ito, may idea ako. Anak, gusto kong malaman kung paano mo gagawin. May painting contest sa school natin, ipapasali si probinsyana. Kapag natalo siya, alis siya sa paaralan. Sige, tutuparin natin ang plano mo. Malit na peste, banggitin mo kung matatapang kang makipagkompetensya at magsorry na nakayuko kung matalo ka, alis ka sa paaralan. Hindi ako ang mali, bakit ako ang mapapatalsik? Dahil sa posisyon ng nanay ko, hindi mo ako dapat kalabanin. Natatakot ka na ba? Ako ang pinakamagaling sa drawing sa class. Kapag sumuko ka na, magsorry kang nakayuko at umalis ka sa paaralan. Sige, laban tayo, pero may kondisyon, kung ako ang manalo, ang bracelet ay sa akin. Matapang ka ba? Tunay na batang ulila at palaban, paborito ang sirang bracelet. Anak, sagutin mo siya. Sige, hindi kanya matatalo. Para makuha ang bracelet, kailangan kong manalo. Malugod naming tinatanggap ang mga magulang sa taunang painting contest ng aming paaralan. Una naming kalahok ay sina Yitsinger at Jiang Lel. Simulan na ninyo ang inyong pagguhit. Probinsyana, titiyakin ko matatalo ka ng husto. Hindi natin alam kung sino talaga ang matatalo, pero ipaalam ko na kung matalo ka, ibibigay mo ang bracelet at wag na kang magbawi. Kung makukuha mo ang bracelet, nasa galing mo yan. Hey, nasira ang ballpen. Nasira na naman ito. Probinsyana, sira ang ballpen na ito. Tingnan natin kung paano ka mananalo. Inutusan ko ng sirain ang mga gamit ni Yitsinger para hindi siya manalo. Huwag mong asahan na matatalo niya si Lele.
Bakit hindi gumuhit si Singer? Hindi ba siya marunong mag-drawing? Nagagawa ni Tsing-er pang gumawa ng mga simbolo. Isang simpleng drawing ay hindi niya hirap gawin. Tingnan mo. Ano ang ginagawa ng batang iyon? Tatlong minuto na lang ang natitira sa paligsahan. Ipakita ninyo ang inyong mga likha at bumoto ang mga magulang. Yitzing-er, tapos na ako ng pagguhit habang nagsisimula ka pa lamang kaya matatalo ka. Hahaha. Maghanda kang magsorry nang nakayuko at umalis sa paaralan. 2 minutong countdown. Kapag hindi pa natatapos si Yitzing-er, ituturing na siyang sumuko. Gotsinger, nandito si Tito at Tita, naniniwala kami sayo, kaya mo yan. Ang lakas ng boses mo, King. Honey, natatakot lang ako na matalo si Tsing-er sa paligsahan. Napakatigas ng ulo ng batang iyon. Ang paligsahan naman na ito ay hindi ganoon kahalaga. Mahalaga ang mga bagay na ito. Pakinggan mo ang batang ito. Ang utak niya ay may problema. Napakahalaga ng paligsahan na ito para sa akin. Kailangan kong tumigas para makasama ang nanay ko. Yitzing-er may 1-0 segundo ka pa. Kapag hindi mo natapos, matatalo ka kay Jianglel. Yitzing-er 5 segundo na lang bago matapos ang klase. Sama-sama tayong magbilang. 5, 4, 1. Yitzing-er natalo ka. Maghanda kang umalis sa paaralan. Sino ang nagsabing natalo ako? Natapos ko na ang aking guhit. Mga tito, tita at mga guro, pakiusap tingnan ninyo. Ano ba ito? Pwedeng sumali ito. Tao lang ang naglalaro nito. Isang laro pambata. Ang aming anak na si Tsing-er ay isang malikhain. Huwag kayong magsalita na wala sa lugar. Nakakatawa talaga ito. Ano ba ito? Singer, sa loob lang ng ilang minuto, paano ka makaguhit ng isang larawan? Nagpintik ka lang ng tinta at nagmamagaling. Jayang Lele, Sobrang tao. tandaan mo ang ating pagtaya. Sana tanggapin mo ang pagkatalo mo at ibigay sa akin ang pulseras. Sanaysay, natapos mo man ang pagguhit, hahatulan pa rin ito ng mga boto sa mga manonood. Sunod, ipakita ni Tsing-er at Jianglel ang kanilang mga gawa at hayaan ang lahat na bumoto. Ganito ba katulad ang iguguhit mo? Anak ko. Sandali, Singer, susuko ka na ba? May isang bagay pa akong gagawin. Tia, uhaw na ako, may tubig ba? Meron. Halika't Tsing-er, uminom ka ng tubig. Tapos na. Tsing-er, isa kang bata. Kapag talo sa paligsahan, talo talaga. Hindi pwede. Pangit pa ang guhit, tapos pa nag-iwis pa ng tubig. Grabe, isang patak lang ng tubig ay nagpalit ng ganoon ang guhit. Ang galing. Nga, nakakabighani talaga. Mangyaring bumoto na ang mga magulang. Tapos na ang botohan. Si Jianglel ay may 44 na boto. Ito ang pinakamataas na punto sa paligsahan sa pagguhit. Analo na tayo. Singer, alam kong matatalo ka sa akin. Magbigay ng 3 beses na paggalang at umalis ka sa paaralan. Hindi pa lumabas ang boto ko. Ate, ilan ang nakuha ko? Nakakuha ka ng 52 boto. 8 ang bilang mo na mas mataas kaysa kay Jianglel. Congratulations top winner ng paligsahan. Jayang Lele, natalo ka. Pwede mo nang ibigay ang pulsera sa akin. Mahalika kang walang kwenta, paano makahalili ang galing ang gawa ko? Hindi pwede ito. Sa umpisa, ibang itsura ang guhit. Para sa akin. Kayo ang mga talunan dito. Jayang Lele, natalo ka. Mama, ayoko kay Singer. Dahil sa kanya natalo ako. Sige, mama ang bahala para sa iyo. Bakit mo inagaw ang korona ng anak ko? Huwag mo akong istorbohin. Bata ang paligsahan, lalaki ka na hindi tamang makialam. Talibang presko. Kung gagalawin mo si Tsing-er, sigurado kang nabubuhay ka pa? Ang malas mo. Bago pumunta dito, panalulagi ang anak ko. Ang gawa niya ay mukha lang na tinta ang gamit noon. Ngunit bakit ganito nang ngayon? May daya dito. Iyan ang dahilan kung bakit si Tsing-er ay mahusay. Kahit basta-basta lang ang guhit, panalo pa rin.
Bata pa si Xing Er at kaya niyang gumawa ng ganitong klaseng likha. Hindi ba ito nakakatuwa? Ano ba ang dapat ikasabi? Nakita natin kung paano niya tinapos ang bawat linya. Lagi mo siyang pinipuna. Kung galing niya, bakit hindi siya nagsimula agad sa pagguhit? Sinira ng iba ang mga gamit ko kaya hindi ako makapinta at gumamit na lang ng brush. Marunong pa kayong umakali sa mga bata. Napakabastos. Sino ba talaga ang may gawa nito? Sino ang nanira ng gamit ni Singer? Hindi ako ang may gawa nito. Kung hindi ang auntie, pwede nating tingnan ang kikis. Hindi sulit magbukas ng CCTV para sa maliit na bagay na ito. Xing-er, panalo ka na, bakit ka pa nagmamadali sa ganoon? Sino ang mapanoktang yon? Siya ang palaging nakakaranas ng problema. Sige, kahit na naghahanap ako ng gulo, ano naman kung ganun? Mga basura kayo. Ngayon, ipinapahayag ko. Bakit? May sinabi akong pustahan kay Jayang Lele. Tia, baliktad ka ngayon. Singer, anong pustahan ito? May pustahan siya sa anak ko, sinabi na kung manalo siya, ibibigay sa kanya ang pulseras. Kung matalo, alis siya agad sa paaralan. Kahit manalo ka, alis ka pa rin sa paaralan. Xing-er, napakabobo mo. Hindi ko sinimulan na ibigay ang pulseras sa'yo. Panalo ka man, hindi ko pa rin ito ibibigay. Xing-er, hindi ganoon kadali makuha ang mga bagay ng anak ko. Tingnan mo muna kung ano ka. Nagpapanggap ka? Alam mo ba kung sino ako? Hindi ako interesado. Sabihin ko sa'yo, kung inaaway mo pa si Xing-er, hindi mo na makikita ang araw bukas. Tio, ang galing mo. Xing-er, Toyo inaasawa ng general manager ng si group ang natamaan mo. Ang buong paaralan ay pag-aari ng si family. Jiang ang general manager dito. Humingi ka na ng tawad sa asawa namin. So ito pala asawa ng general manager. Mukhang hindi ito mahirap ayusin. Kilala mo ang asawa ko, kaya dapat alam mo na hindi kami madaling kaaway. Mga gago kayo. Kaya ngayon, umupo at humingi ng tawad kay Xing-er. Baka pasasaan ko pa kayo. Umupo. Hindi mo karapat-dapat. Hindi namin papayagan na umatras kayo sa anak namin. Pagumpisahan na ninyo ang paghingi ng tawad, pinapalampas na namin ito. Kayo mga inutil pa ay gusto ninyo akong paluhurin at humingi ng tawad. Gayon, papatakbuhin ko kayo nang walang awang gumapang palabas. Hey, asawa, may nananakot sa akin at sa anak natin. Halika agad. Ano? Asawa, hintayin mo ako. Nasa pituan na ako ng paaralan. Tama na, kayo mga inutil. Tapos na kayo. Sino ba ang tanga na nangahas manakit ng asawa at anak ko? Tigil. Ayos ka lang ba? Asawa, nandito na ako. Pinahihirapan nila ng sobra ako at ang anak ko. Kailangan mong ipaglaban kami. Huwag kang mag-alala, hindi ako magpapahintulot na manakot kayo. Sino mang mananakot sa asawa't anak ko, lumabas kayo dito. Ngayon, haharasin ko kayo hanggang kailanman. Kanina sinabihan na kayong humingi ng tawad, pero ayaw nyo. Ngayon, ang pamilya nyo ay sana magdasal lang. Ikaw, ulitin mo. Kanino mo gustong tanggalin ang balat? MRC, syempre ang balat ng mga inutil na kayo. Si Yetsingar na inutil. Tumahimik ka. Asawa, bakit mo ako pinapalo? Dapat silang sapalin itong mga tao na ito. Tumahimik ka. Alam nyo ba kung sino sila? Hindi ba sila ang tiyuhin at tiyahin ni Yetsingar? Mga mahihirap. Asawa, ipaglaban mo ako. Anga ka. Sila ang apat na anak na may-ari ng si group, mayaman talaga. Ito ang panganay at chairman ng si group at ang asawa niya. MSC. Hindi ko inakala na tiyuhin ni Yetsing-ar ay si MRC. Nangahas tayo sa isang malakas na tao. Hindi na tayo ligtas sa paaralan. Jen Yong, asawa mo ay nananakot sa pamangkin ko sa paaralan, nilalabag ang patakaran, wala ka ng karapatang maging general manager. Simula ngayon, sinumang kumpanya sa North City na tatanggap sa inyo ay kalaban namin. MRC. Ako ang humihingi ng tawad sa pamangkin nyo, MRC. Huwag po sanang sirain ang kinabukasan ko dahil may pamilya akong pinagsisilbihan. Lahat ng nangyari ay akin ang sala. Wala kang kinalaman, pakiusap, pakawalan mo ang asawa ko. Yexing Yay ang magpapasya kung mapapatawad ang pamilya nyo, kaya humingi kayo ng awa sa kanya.
Yetsing R, pag-ibig ka sa mga tiyuhin mo, pakiusap. Gusto mo ba ng pulseras? Bigyan ka ni auntie basta patawarin mo ako. Kung bibigyan niya ako ng pulseras, malalapit na ako sa pagliligtas kay mama. Dapat ba akong pumayag? Yetsing R, kung natatakot kang lokohin kita, ilalagay ko na ngayon ang pulseras sa'yo. Pakiusap Yetsing R, pakawalan mo si auntie. Pinagsasamantalahan ako. Walang malaki, importante mailigtas si mama. Pakawalan sila bilang panalangin para sa kanya. Tinanggap ko ang pulseras, kahit hindi ko kayo mapapatawad at ayoko sa kumpanya ng pamangkin ko. Hindi ko pipigilan ang paghahanap niyo ng trabaho sa iba. Mabuti kayong tao. Totoo ba yon? Salamat, pipilitin naming magbago. Hindi na kayong kailangan pumunta bukas. Ang mabait talaga ng pamangkin natin. Tama. Kung hindi siya ang nagsabi, gusto ko talagang hampasin sila. Maging mabait at matutong tularan ang pamangkin natin. Nakuha ko na ang pulseras, malapit na nating mahanap si mama. King, saan ka pupunta, Yexing Ye? Ano ibig sabihin ng sinabi ni Yetsing R kanina? Hindi malinaw, pero parang may kinalaman sa nakababatang kapatid. Kailan natin mahahanap ang nakababatang kapatid? Dapat kong tanungin ang guro tungkol sa ikatlong bagay na makakatulong iligtas si mama. Guro, bakit nandito ka? Hindi ka ba natatakot mahuli ng mga tiyuhin? Walang ibang nakakakita sa akin kundi ikaw. Narito ako para sabihin kung nasaan ang ikatlong bagay para iligtas si mama. Ano iyon? Sabihin mo na. Iyon ay susi ng lihim na silid kung saan nakakulong si mama. Kailangan mong hanapin ito para mailabas siya. Nasaan ang susi? Nasa unang pag-ibig ng kuya mo ang susi. Pero hindi mo kailangang kumbinsihin siya. Kunin mo kahit anumang paraan. Yexing, dahan-dahan lang. Halika, Yexing Isi, tara na. Magandang trabaho sa paligsahan, dadalhin ka namin ng iyong mga tiyuhin sa masarap na kainan. Sige, tara na. Kuya, pwede ba kitang tanungin? Sabihin mo, Alam mo ba ang pangalan ng unang pag-ibig mo? Alam mo ba kung nasaan siya ngayon? Bless you. Sige, si Chen, magpakasal tayo na matagal na pero di ko alam una kang nagkaroon ng pag-ibig. Ay, pakinggan muna ang paliwanag ko. Tapos na, tiyahin huwag kang magalit, tiyuhin ay hindi naman sinasadya na itago iyon sa'yo. sige na, nakita ko si kuya at ang misis niya. Bigla akong naisip na mag-isa ay okay lang. Mabuti na wala pa akong asawa. Ikaw, matandang tiyuhin, wala pa ring asawa sa edad 30, hindi iyon isang bagay na ipagmalaki. Aba, singer. Huwag muna tayo mag-usap tungkol dito. Dadalhin kayo ni mga tiyuhin sa masasarap na pagkain. Tara na, kain tayo ng masarap. Tara na. King, Huwag mo akong hawakan, hanapin mo na ang unang pag-ibig mo. sandali lang. Si Cheng, bumalik na ako sa bansa, makita tayo. Chen Sixi, nagsimula na tayong maghiwalay 10 taon na ang nakalipas, huwag mo na akong tawagan pa. Alam ko kung saan ang kapatid mong babae. Ano nang sabi mo? Chen Sixi, matagal ko nang hinanap si Nyanyan, ngunit hindi ko siya makita. Paano mo malalaman kung nasaan siya? Maniwala ka man o hindi, ipapadala ko ang address sa'yo. Ikaw na ang bahala kung pupunta ka o hindi. Pero kung hindi ka darating tungkol sa kapatid mong babae, hindi ako magsasalita ni kahit isang salita. Ikaw. Singer, umuwi ka muna kasama ang tiyahin, may asikasuhin ang mga tiyuhin. CJ, Hindi naman siguro, hanapin mo naman yung unang pag-ibig mo. Wala, babalik din naman ako agad. bakla na lalaki ang tiyuhin, may problema ba kaya siya ganito? Hindi maging ganoon na siya ay dapatan ng multicab. Hindi, bantayan ko siya para sa tiyahin. Si Cheng, matagal na nating hindi nakita, miss na kita, ikaw ba ay na-miss mo rin ako? Chen Sixi, mag-ingat ka, 10 taon na tayong naghiwalay. 10 taon, hindi pa rin ako sumang-ayon sa paghihiwalay, pwede pa kaming magbalikan. Dumating ako dito para balikan ka, wala ka bang nararamdaman para sa akin? Nakarating ako dito para malaman ang tungkol sa kapatid kong babae. Sabay tayong kumain, pagkatapos nito pag-usapan natin tungkol sa kapatid mong babae, tara na.
Hindi ako kakain na yon, kailangan ko pang umuwi at samahan ang asawa ko. Sabihin mo na sa akin, nasaan ang kapatid ko? Hindi nanloko si Tiyuhin, alam ko yan, tapat siya sa tiyahin niya. Anong sabi mo? Si Cheng, paano mo nagawang magpakasal sa ibang babae? Dapat mong pakawalan ang asawa mo at pakasalan ako. Kung hindi, huwag mong asahang malaman ang tungkol sa kapatid mo. Hindi mo sasabihin. Ako na ang hahanap paalam. Si Cheng, Hindi kita pababayaan. Napakalat na, nasaan na ang batang ito na hindi pa dumarating? matagal na akong nandito, bakit hindi pa dumarating si Tiyuhin? Baka naman ginipit siya ng isang tiyahin, dinala na siya. Inay, Huwag kang mag-alala, baka may kakaibang dahilan na siya. Kain muna tayo. Singer, dadalhin ka ng tiyahin sa pagkain ng masasarap. King, sandali lang, bumalik na ang batang ito. Tuturuan siyang mabuting ina niya, napakasama na umuuwing late. Tiyahin, ayaw ko na kumain, mag-hotpot tayo ngayon. Ako ang maghahanda ng mga gulay, handa na ang hotpot, tara na kasama si Xing Er sa restaurant. Sek, Tara na, umalis na tayo. Bumalik na ako. Bakit ang tingin niyo sa akin? Tiyuhin, dumating ka na, inihanda ni Xing Er ang hotpot para sa'yo, dali na. Talaga? Sage, tara na. Ito, Singer, bakit puro dahon ng gulay ang nilagay, hindi ka ba mahilig sa gulay? Singer, hindi ka ba mahilig sa karn? Lahat ito ay para kay Tiyuhin, puro hilaw na gulay. Xing Er, sabi mo ito para kay kuya, puro hilong na gulay. May tao ba sa pamilya natin na naloko? Aba kuya, Bumalik ka na sa ganitong oras, hindi ba ganito dapat? Bumalik ka na sa ganitong oras, baka si Mrs. ay may problema. Mrs. Kuya, niloloko ka ba? Anong sinasabi mo? Naintindihan ko, Singer ba talaga ang nagsasabi na may gusto kang ibang babae? Anong sinasabi mo pa ng katotohanan? Akay ba? Hindi ka pa naman ganitong late umuwi dati, anong nangyari ngayon? Ipaliwanag mo ng maayos kay King ngayon. nanay, Hindi ganoon ang nangyari. Naintindihan ko, pumunta ka ba para hanapin ang unang pag-ibig mo? Pumunta ako para makita siya. Ngunit kami, Ayoko nang marinig ang mga palusot mo, ang lalaking nandaraya, napakagaling magbigay paliwanag, hanapin mo na ang unang pag-ibig mo. ete, sandali nga. kaya pala ang tiyahin ngayon ay ang unang pag-ibig ni Tiyuhin. Sabi ni Master, kung gusto mong iligtas ang nanay, kailangan makuha ang susi ng lihim na silid mula sa tiyahin. Pupuntahan ko si Tiyuhin para alamin ang totoo. King. Walang kinalaman sa akin si Chen Tian siya ang biglang tumawag at sabi niya alam niya ang kinaroroonan ni Xiaomi kaya sinabihan niya akong pumunta para makita siya. Hindi ako pumunta kaya ayaw niyang magsabi. Si Chen. Alam kong hindi ka maglaloko ang inis ko, ay dahil may first love ka, pero kailanman hindi mo sinabi sa akin. King sa tingin ko hindi siya ganoon kahalaga. Akala ko mali ang Tiyuhin kasi siya ay pumunta kay Chen para hanapin ang nanay ko. Kaya hindi ko sinabi sa'yo huwag ka nang magalit. Si Singer ay nakatingin sa'yo sa pintuan, napakawalang hiya. Tiyuhin at ya, huwag niyong pansinin ako, isipin niyo na parang wala ako. Halika Singer. Singer. Bakit bigla kang pumunta ito? Tiyuhin, humingi ako ng tawad, akala ko ginawan mo ng masama si Chen, kaya sinadya kong pakainin ka ng mga berdeng gulay. Walang anuman hindi siya sasaktan ang tiya ko natutuwa ang Tiyuhin. Salamat Tiyuhin, hindi ako magagalit kay Xing Er. Tama na Tiyuhin, alam ko kung nasaan ang nanay ko, pumunta tayo sa nanay ko. Ano? Alam mo ba kung nasaan siya? Ano? Alam mo ba kung saan siya? Siya ay nakulong sa isang lihim na silid, nasa kamay ni Chen ang susi. Kailangan natin makuha ang susi para mailigtas ang nanay. Xiaomi. Bakit siya nakulong sa lihim na silid? Bakit hawak ni Chen Qian ang susi? Matagal na nawala si Xiaomi kung mahahanap natin siya. Sobrang ganda. May kaugnayan ito siguro sa pagkawala ni Nian at kay Chen Qian. Si Cheng, Sabi mo baka ito ay isang pakana ni Chen Qian?
Napakatalino ng tiya. Ikaw ang tatanggapin, huwag masindak siya, maging magalang sa pagsasalita. Si Cheng sa loob ng 2 araw ay kaarawan ko kung gusto mong malaman kung nasaan ang kapatid mong babae dumalo ka sa birthday party ko. Naiintindihan ko dadalhin ko ang bata. Sa loob ng 2 araw dadalhin mo si Xing kasama ko. Dalhin mo na lang si Tsing huwag mo akong isama, para hindi siya magalit mas mahihirap makuha ang susi. Walang problema siya, basta makapasok kami sa bahay ni Chen, ako na ang bahala sa iba. Tiyuhin at yasundin niyo na lang ang plano ko. Sek. Kian, hindi mo ba sinabi na dating din ang first love mo? Bakit hindi pa dumarating? Gusto kong makita ang lalaking nakipagrelasyon sa isang perpektong babae tulad mo. Siyempre, maganda ang panlasa niya, sigurado akong maganda ang lalaking nasa puso niya. Siya ang pinaka-perpekto sa lahat ng ex ko, siya ang pinakamayaman sa hilagang lungsod. Si Cheng. Kian, nakipagrelasyon ka ba sa pinakamayayaman? Tingnan mo yun. Si Cheng, dumating ka na, sa lahat ipinakilala ko ito bilang first love ko, nagkakasundo na kami. Miss Chen, huwag kang magsalita ng ganyan, may asawa ako, at kasama ko ang asawa ko ngayon. Siya ang pinakamayayaman sa hilagang lungsod, ang asawa ni Ginoong si Cheng, ang ganda niya, mas maganda pa sa panganay ng Chen. Sabay ko nang nakita ang maganda sa buong buhay ko, pero bagay sila ni Ginoong si Cheng. Si Cheng, ano ba yan, imbitado lang kita sa birthday party ko, bakit mo dinala itong babae? Siya ang asawa ko, kapag aalis ako siya ang kasamang pupunta. Kumusta ako, si Song Qingping, asawa ni si Cheng? Sinabi mo ba na mag-e-reconcile kayo ni Ginoong si Cheng? May asawa na siya. Tumahimik ka. Si Cheng, hindi kita pinaniniwala, ang mahal mo ng totoo itong babae, ginagawa mo lang akong galitin. Maganda ka ba, tiniis mo ang delusyong iyon, hindi magkasama ang tiyuhin ko at tiya ko, hindi ba sila dapat magkasama? Pilya. Miss Chen, ang babaeng ito ay pinagtatabuyan ng lahat. Kamukha mo ang nanay mo, alam mo ba kung nasaan ang nanay ko? Siyempre. Alam mo ba kung nasaan ang nanay ko? Si Cheng. Nakikita kong gustong makita na iyong pamangkin ang kanyang ina, pakinggan mo ito. Maghiwalay kayo ng babaeng ito, pakasalan mo ako, ipapauli ko agad si Sinyan sa pamilyang si. Kumusta? Chen, ano ang ibig mo sabihin? Gusto mong malaman? Sumama ka sa akin. Noong araw sinubukan ng tiyuhin at tiya ni Yitzing na patayin si Sinyan sa ibang bansa, ako ang rinig nagsalba sa kanya, ngunit nabangga ng kotse ni Yiming Xuan, kaya siya ay naging parang halaman, nakulong ko siya sa lihim na silid ng pamilyang Chen. Ano? Bakit hindi mo siya ginaya? Gusto kitang parusahan noong naghiwalay tayo, hindi mo ako pinakasalan, sa sariling kitang maranasan ang sakit ng pagkawala ng mahal sa buhay. Ikaw talaga. Nyan. Buong buhay niya pa. Nanay. Siyempre buhay pa siya, pero kung hindi niyo siya palabasin mula sa lihim na kwarto, baka hindi na siya mabuhay na 1 buwan. Isipin mo mabuti kung gusto mo ba akong pakasalan. Kapag nag-asawa tayo, agad kong palalabasin si Sinyan. Kailangan ko pang asikasuhin ang mga bisita, kaya makikipag-usap kayo kay Sinyan mula sa malayo. Ikaw. Sa tingin ko, magdiborsyo na tayo para kay Nyan. Hindi ko pwedeng pakasalan si Chen Sixi. May iba pa tayong paraan para mailigtas si Nyan at huwag nang pag-usapan ang diborsyo. Tiyahin, sinasabi ko na may paraan akong ililigtas si nanay, hayaan niyo lang akong ayusin. Tsing ano ang gusto ninyong gawin namin? Tsing ano ang ginagawa mo? Tiyahin, ito ang magpapadilim na hindi kayo makita ng iba.
Umunta ako, may bus. Ang asting. Kuya 3, ano ang pakiramdam? Paano mo ginawa ito? Ito. Pero Singer, ang pinto ng lihim na kwarto ay nakalok. Paano ka makapasok? Tiyahin, may paraan akong makapasok pero hindi kita madadala at hindi ko rin maaaring ilabas si nanay. Mga tiyo, magbabantay kayo sa labas ng lihim na kwarto para sa akin. May oras lang ang ganitong tanda, magiging walang bisa pagkatapos ng kalahating oras. Mga tiyo, maging maingat kayo. Huwag kayong mahuli. Huwag kang mag-alala, Singer. Titiyakin na makahanap ng susi agad. Dahil may limitasyon ng tanda, susundan ko si Chen Sixi at sa pangangailangan, dudugtungan ko kayo ng oras. Asawa, kapag nililinlang mo si Chen Sitsi, sikaping makakuha ng oras para sa amin. Pumunta ka sa babaeng si Chen Sixi at dayain mabawi ang susi. Song Kingking, asawa mo ako. Paano mo ako papasukin na itlog? Paano mo ako papasukin? Walang ibang paraan kundi magtiis. 3 puwersa, simulan na natin ang operasyon. Okay. Tiyahin, kung may dumating, umalis ka na at huwag mo akong intindihin. Singer, anuman ang mangyari, maghihintay akong lumabas ka, mag-ingat ka doon sa loob. Nanay, huli na kitang nahanap. Miss na miss kita. Tiisin mo ang hirap doon. Ililigtas kita at magsasama-sama tayo. Gising na, nanay. Bakit hindi ka nakikipag-usap sa akin? Kausapin mo ako. Mahal na ginang, parang may pumasok sa lihim na kwarto. Ano? Sama-sama kayo sa akin sa lihim na kwarto. Narinig niyo ba ang sinabi ng gwardiya? May pumasok sa lihim na kwarto sa bahay ni Sisi. Mukhang ninakaw. Sabi nyo, may pumasok sa lihim na kwarto ni Chen. Pinapadala na ni Sisi ang mga tauhan para hulihin ang magnanakaw. Kuya, Nakita nyo na ba ang susi ng lihim na kwarto? sinubukan naming hanapin lahat ng lugar pero wala. Si Chen Sitsi na to. Itinago ang susi sa sarili niyang kwarto. Nawala ang invisibility charm. May bantay sa kwarto kaya hindi tayo makapasok. Kung hindi makita, huwag na muna hanapin. Si Chen Sisi. Nagpadala na ng tao papunta sa lihim na kwarto. Kailangan nating hanapin sila. Asawa, nakapasok na si Singer sa lihim na kwarto, pero hindi niya may labas si Nyanyan. Napapaliwanagan ko siya na makipagkasama kay Nyanyan. Chen Sixi, pupunta na siyang hulihin ka at Sixinger. Dali, ilayo Sixinger doon. Nanay, tingnan mo si Singer. Natagpuan na niya kami. Magsusumikap akong maging mabuti. Tiyahin. Singer, lumabas ka ng lihim na kwarto. Natuklasan na kami ni Chen Sitsi. Pahirapan tayo kung mahuli. Nanay, maghintay ka. Malamig ito, hindi mo gusto. Dadalhin kita pa uwi ni Singer. Singer, kailangan na nating umalis. Natuklasan na nila tayo dito. Tara na. Okay. Hindi ganoon kadali umalis. Dakpin ninyo sila. Pakawalan mo ako, Chen Sitsi. Bakit mo kami hahabulin ni Singer? Masamang babae, nakakulong mo ang nanay ko at inaapi mo kami ng tiyahin. Pipinsalain kayo ng mga tiyuhin. Kung takot ako sa mga tiyuhin mo, hindi ko kukulong si nanay mo. Ano ka? Nangahas kang sumigaw sa akin, maliit na brats ka. Singer, nagsisiraan ka lang. Siya ay bata pa. Kung may galit ka, sa akin na lang. Pakawalan mo siya. Siyempre ayusin kita maliit na brats. Si Chen ay akin pero inagaw mo siya. Ginagawa kong bilanggok si Sinyan dahil sa iyo. Kung babaliwalay ni si Chen ang diborsyo para sa akin at pakakasalan ako, palalabasin ko si Sinyan. Pero kung ayaw niya, papahirapan ko kayong lahat. May paraan ako para iligtas ang nanay ko. Masamang babae, hindi ka bagay sa tiyuhin ko. Maliit na brats, tumahimik ka. Pakawalan si Singer. Singer,
Chen Sixi, huminto ka. Tsing-er, gising ka. Huwag mo takutin ang tiyahin mo. Tsing-er, gising ka. Tiyahin, ayos lang ako. Konting suntok lang yan. Tsing-er, Ako ba iyon? Nakikita ko na ang sarili ko. Guro, Tanga kong alagad, sobrang naubos ang lakas mo dahil sa pagguhit ng mga simbolo at malubhang pananakit. lumabas ang kaluluwa mo sa katawan. Guro, hindi ba ako mapapansin kung anong ginagawa ko? Ngunit kapag bahagyang nakabawi ka, babalik ang iyong espiritu sa katawan mo. Bakit mo tinatanong ito, guro? Guro, bago bumalik ang espiritu ko sa katawan, kailangan kong mahanap ang susi. Ah, tanga kong alagad, grabe ang pagsisikap mo para mailigtas ang iyong ina. Sige na nga, tutulungan pa rin kita. Hinayaan kitang magkaroon ng mahiwagang lakas, para mas mabilis mong mahanap ang susi ng lihim na silid at mailigtas ang ina mo. Sana matapos mo na ang mabigat na kapalaan na ito. Halika na at umuwi ka sa langit kasama ko. Tsing-er, mahal, ang katawan mo ang lamig. Hindi ba ito magiging problema? Chen Sixi, kung may mangyari kay Xinger, sisiguraduhin kong mawawala na ang pamilya Chen sa Hilagang Lungsod. Pinagsabihan ko lang siya ng bahagya. Kung namatay siya, swerte niya ay manipis. Tumahimik ka, baliw na babae. Ang buong pamilya si ay mahal ang kapatid kong babae, at hindi mapasakit. ikaw ang nagpatibok ng mga kamao mo, si San. Dapat maging sandata niya si Chen Sisi, at huwag kang mamuhi sa kanya. CJ, dadalhin ko siya ngayon sa Botsing GYM at bubuhatin. Pakawalan mo ako. Si Chen, di niyo ako pwedeng gawing ganito. Ako ay tagapagligtas ng kapatid mo. Pakawalan siya. Walang kwenta ka, siya ang dahilan ng pagkahulog ni Tsing-er, at si Nian ay nakakulong pa rin sa lihim na silid. Si Song Kingping, mahal niya si Chen at hindi niya hahawakan ng masama. Kuya, Chen Sixi, napinsala mo si Nian at Xinger pati si Dasao, hindi ka namin papayagang makalusot. Mag-ingat ka't nagsalita, siya ang buhay na nailigtas ko sa inyong si pamilya. Tama ba si Chen? Hindi kita papabayaan, Chen Sixi, mga kasamaan mo, hindi ko hahayaan na madumihan ang kamay ng si pamilya. Kung sasaktan mo ang pamilya ko, isusubo kita mismo sa impyerno. Gusto mo ba maging malupit sa akin? Walang pakialam kung mamatay ako basta't hindi niyo mabuksan ang lihim na silid at mamatay na kasama si Sinyan. Tiyuhin, Xinger, bakit bigla kang gumising? Gumaling na ang mga sugat mo. kuya, ang katawan ni Tsing-er ay kakaiba, at mabilis gumaling matapos ang panganib noong nakaraang gabi. tiyuhin, Talaga? Hindi ito possible. tapos na. Tsing-er, ang swerte mo'y totoong pambihira. Ako'y nakakatawa dahil nanood ng drama, lalo na ikaw. Ikaw pa ang nagsasabi na nakahanap ng susi sa lihim na silid, ngunit hindi totoo. Totoo, nahanap ko. Kung di ka naniniwala, tingnan mo. Hindi pwede. Hanapin si San. Matagal kang nakahiga dito, kailan mo nahanap ito? Hindi ko sasabihin. Pupunta ako ngayon sa lihim na silid para hanapin ang aking ina. Pigilan mo siya. Sino man ang mag-atubiling saktan si Xinger, aalis muna kayo kung ayaw malibing. Anong hinihintay nyo? Makita na bata lang kayo. Chen Sixi, naisip mo ba kung ano nang mangyayari kung lalaban ka sa pamilya si? Hindi nyo kaya ang kahinatnan? Aminin ko, ako na lang ang natitirang Chen, namatay ang mga magulang ko sa ibang bansa, wala na akong kahit ano. Kapag nakipaghiwalay ka sa babaeng itong gayon, palalayan ko ang kapatid mong babae. Tapos na. Nabanggit ko na, si Song Kingking lang ang asawa ko sa buhay na ito.
Pigilan si Chen Sixi, hintayin natin na mabuksan ni Xinger ang pintuan ng lihim na silid, iligtas si Nyanyan bago siya palayain. Pakawalan mo ako. Nanay, Huwag mo pupuntahan si Xingyan. dinala na namin kayo ng mga tiyuhin mo pa uwi. Pinangako ko ang muling pagkikita ng ating pamilya. Tara na pauwi na tayo. Matagal naming hinanap si kapatid. Ngayon nakita-kita na tayo, dahil kay Xinger. Dapat tayong magmadaling umalis, dahil nanaig na siya sa madilim na lihim na silid. Singer, ang galing mo. Kapatid, umuwi na tayo. Sinungaling kang babae, nakakulong mo na ang kapatid ko ng maraming taon. Susubukan kong maranasan mong malok din. Pakawalan niyo ako, buksan niyo ang pinto. Si Chen, hindi ka pwedeng tratuhin ng ganito. Matindi ang puso mo, kapag makalabas ako kakambal kita ng sobra. Nahanap si Nyanyan pero matagal siyang nakatulog. Paano kung hindi siya gumising? Nanay, huwag kang mag-alala, naniniwala ako kay Nyanyan. Ang swerte ng tao ay mayroon. Lola at mga tiyuhin, huwag kayong malungkot. Alam ko kung paano iligtas si nanay, pero di ako dapat maistorbo. Kaya, pakiusap, umalis muna kayo, mga tiyuhin. Tiyuhin, dapat mong paniwalaan ako. Iiwan ko na kay Xinger ang lahat. Sige, pupunta muna kami palabas. Guro, dumating ka na. Sabi mo dati ang jade pendant at bracelet ay maaaring gawing gamot para iligtas si nanay. Maaari mo bang sabihin kung paano ito gawin? Anong pang-apat na bagay ang makakatulong? Ang pang-apat na bagay para iligtas ang ina mo ay ang mahahalagang sangkap sa paggawa ng gamot na may kaugnayan sa iyo. Ano iyon? Mahirap ang paggawa ng gamot. Kailangan mong gamitin ang iyong buhay para maging sangkap upang magtagumpay. Basta buhayin ang nanay kahit mamatay ako. Guro, simulan na natin ang paggawa ng mahiwagang gamot. Xinger, Pwedeng mawala ang iyong kaluluwa kahit buhayin mo siya. Kahit gising siya, baka hindi ka na niya makilala. Gagawin mo pa rin bang iligtas siya? Guro, hindi ako natatakot basta buhay ang nanay. Kapag nagkasama na sila ng mga tiyuhin ko, kahit malimutan ako ayos lang. Kung yan ang desisyon mo, sumunod ka na para gumawa ng gamot. Singer, matagumpay na ang paggawa ng gamot. Ayos. Maliligtas na ang nanay. Singer, Hindi ko pa naililigtas ang nanay, dapat ba akong mamatay? Singer, napagod ka na. Magpahinga ka. Guro ang magbibigay ng gamot sa nanay mo. Guro, aalis na ako kaya ako na mismo ang magbibigay ng gamot. Ito ang huling magagawa ko para sa kanya. Guro, gising na ba ang nanay? Nanay, buksan mo ang mga mata mo at tingnan si Xinger. Xinger ay aalis na, hindi kita kayang iwan. Singer! Singer! Tito, aalis na ako.
Kung mamatay ang nanay, paalam niyo siya para sa akin. Bilisan nyo, paparating na sina Xinger at Nian Nian. Kailangan tapusin bago ang kanilang karawan. Malapit na itong matapos. Narito na sina Xinger at Nian Nian. Nanay, kayon andito ang lahat ng tiyuhin mo at tito. Dati, nananaginip ako ng ganitong tagpo. Xing-er, hindi mo na kailangang mangarap pa. Lagi na kayong magkasama. Hindi rin ako iiwan, magkasama tayong magpakailanman. Tara, maglaro tayo kasama ang mga tiyuhin. Xinger, Kuya, mahirap magkasama ang pamilya kaya ngayong kaarawan nyo ni Xinger, tagumpayan natin ito. Sabihin mo lang ang gusto mo, tutulungan ka namin. CJ. Apat na kuya at babae, inaalay ko ang isang tagay bilang pasasalamat sa inyo sa pag-aalaga kay Xinger. Pamilya tayo, walang dakilang pasasalamat. Sa totoo lang, si Xinger ang nag-alaga sa amin nitong mga araw na ito. Kung hindi siya, matagal na itong pamilya ay nagkawatak-wata. Sinasabi ko na si Xinger ay isang maliit na swerte na ipinadala ng langit. Ako mismo ang maliit na swerte sa langit, ngunit pinili kong maging tao para manatili sa tabi ng nanay ko. Patay na ba ako? Guro, kumusta na ang nanay? Gising na siya. Gising na ang nanay mo at hindi ka patay. Ngunit tapos na ang iyong buhay. Dadalhin kita pabalik sa langit bilang iyong guro. Panahon na para bumalik ka bilang swerte. Hindi ko gustong maging swerte. Gusto ko lang ang nanay. Alam kong ganyan ang sagot mo. Ang pagbigay ko sa iyo ng buhay, para iligtas ang nanay mo ay pagsusulit lamang. Kapag nakapasa ka, pwede ka nang mamuhay dito sa mundo. Kaya nakapasa na ako at hindi na kailangang mamatay at bumalik sa langit. Mananatili ako habang buhay sa nanay. Tama ba ito, guro? Kung mananatili ka rito, buburahin ko ang lahat ng kapangyarihan mo. Gusto mo pa rin ba? Pwede nang mawala ang kapangyarihan at pagiging swerte. Gusto ko lang ang nanay. Sage, tutulungan kita. Mula ngayon isa kang ordinaryong tao. Alis na rin ako. Paalam, Xinger. Salamat, guro. Hindi kita malilimutan kahit saan ako mapadpad. Basta't lumaki si Xinger ng ligtas at malusog. Mahalaga ito kahit nakakalimutan mo ako. Ayos lang. Paalam, guro. Tita, kunin mo kami ng larawan kasama si nanay. Sage, ngumiti kayo. Pinakulong ako ng pamilyang sukuan ang pagpapahirap nila habang masaya sila. Si Chen, kung hindi kita makuha, sisirain ko ang pinakamahalaga sa'yo. Mommy, magkremuna ako, mag-ingat ha. Lola, may sakit ang tiyan ko, pakidala mo sa ospital ha. Ang candy na yan para sa'yo. Ayoko. Saan ka pupunta? Kasama ka ni Lola hahanapin si nanay. Pupunta ako sa istasyon ng pulis. Sasama ka ba? Bastos ang batang ito na niloko ako. Pwede kitang dalhin sa ospital pero magkarmuna ako. Sige, nainip na ako dito, hahanapin kita.
Tatawagan ko muna ang tito at nanay para madali nila akong hanapin. Lola, ayos na ako, tara na. Tara na, bakit hindi ka pa umalis? Parang walang ospital dito, nagkamali siguro ako, nasa kabilang banda. Lola, parang hindi naman masakit. Ah, Masakit puso ni Lola, ang sabi niya tiyan lang ang masakit. paano ikaw ang masamang tita? Kitty, pinakulong mo ako na matagal, ngayong araw lulupigin kita. Huminto. Singer. Singer, hindi ka nila sinaktan. Hindi ako nasugatan ngayon, nanay. Kitty, niloko mo ako. Tita, akala ko niloloko mo ang 3 taong gulang na bata, hindi mo ako maloloko. Chen Qian, kilala ka ko bilang masama. Pinakulong mo ako ng maraming taon at gusto mo pang saktan ang anak ko. Chen Qian, mukhang hindi pa sapat ang leksyon na natanggap mo. Nangahas kang saktan si Singer. Sawa ka na ba mabuhay? Gusto ko nang mamatay. Gusto ko sanang isama si pamangkin kong mahal sa pagpatay. Ngunit naging matalino ang kuti na ito, kaya nasira ang plano ko. Sobra kang malupit. Gusto kong sirain ang lahat na mahalaga sa kanya. Ngunit iniwan ako niya at agad na nagpakasal sa'yo. Siya ang unang nagkasala sa akin. Ano ba ang nagawa ko? Iniwan kita, Chen Qian. Noong una ikaw ang nagpakilala bilang tagapagligtas ko. Sama ka sa akin. Pagkatapos ay nalaman ko na ang tunay na nagligtas sa akin ay si King. Walang tunay na damdamin sa pagitan natin kaya nilisan kita. Ganun ba? Hindi ka lang masama kundi makapal pa ang mukha. Kung ganun, mga pinsan, tatawag tayo ng pulis para dakpin ang masamang kya. Seg. Hindi. Huwag mo akong tratuhin ng ganon. Pakawalan mo ako, wala akong kasalanan. Pakawalan mo siya. Sa wakas ay nakuha ng babaeng ito ang nararapat sa kanya. Yan, hanggat nandito kami, walang mga abuso sa'yo. Uwi na tayo, tara na.